Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Hindi pa tapos ang Senate Flicks. Kanina, tulakan naman ang naging eksena. Oh my God! Senator, andito siya, Secretary John Vic Remulla at pinipigil sila Senator Robin Padilla. Oh my God! Senator Robin Padilla versus DILG Secretary John Vic Remulla. Sir, what's happening? Oh my God! Sir, Senator Robin, anong nangyayari po? Okay lang yan. Agawan sa Blue Ribbon. Grupo ni Cayetano nagdaos ng pagdinig kaugnay sa flood control. Pero git ng grupo ni Gatchalian, bogus ang hearing na yan. Nagkagulo rin sa labas ng Senado. Mga ralistang mga Duterte, nakagirian ang mga taga-suporta ni Marcos. Nagkabatuhan at meron pang nagsabunutan. Si Senator Jinggoy naman, hindi na naman natuloy basa ng sakdal sa kasong plunder. Mugshot ng senador, inilabas na ng PNP, pero hindi kasyang t-shirt. Pulis na pumalag kay Napolcom Chief Kalinisan, nagsorry, pero bumanat na naman. Kung kayo po ay may planong tumakbong senador o anumang elected position, wag naman po sana sa ganitong paraan. Hetong isa pang dapat daw mag-sorry. Congressman Bong Suntay, pinagpa-public apology ng Kamara kay Ann Curtis. Eto na nga. Kay Abad, nagpatato matapos siyang makasurvive sa breast cancer. At eto pa nga, sa kabila ng mga pangyayari sa Senado, Senator Robin Padilla naka-attend pa sa special screening ng pelikula niyang Bad Boy 3. Ako'y very good boy sa politika. Matapos mag-boycott ng 3 araw, biglang nagsipasukan ngayon sa Senado ang ilang miyembro ng Cayetano Bloc. Nagkatensyon na naman at nagkatulakan pa nga sina Senator Robin Padilla at Interior Secretary John Vic Remulla sa Senado. Sa kabila niyan, tinuloy pa rin ng Cayetano Bloc ang kanilang pagdinig tungkol sa flood control scandal. Nanindigan din si Senator Alan Peter Cayetano na siya ang legal na Senate President. At live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Mean, bakit naman humantong pa sa tulakan ang mga pangyayari dyan sa Senado? Cheryl Julius, ang nangyayari kasi ngayon dito sa Senado, parang may 2 Blue Ribbon Committees na may magkaibang chairman. Okay, bago nangyari yung pagbakante ng chairmanship kahapon ng mga komite at pagpalit ng liderato, alam natin na yung Blue Ribbon Committee na yon ay pinangungunahan at nililid ng chairman nito na si Senator Pia Cayetano. Pero napalitan nga siya doon sa nung nagkaroon ng quorum kahapon ni Senator Erwin Tulfo na siyang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Yung Blue Ribbon under Senator Pia Cayetano ay nagdesisyon na tuloy ang pagdinig ng nasabing komite kaugnay sa flood control scandal. Pero yung grupo naman ni Senator Erwin Tulfo na siyang bagong chairman ng Blue Ribbon, kinansela yung hearing na yan. Kaya sabi nila, hindi dapat magpapasok ng mga resource persons kasi ang hearing ay inireschedule sa darating na Lunes. Diyan nag-ugat yung tensyon dahil nang magsidatingan yung mga resource persons kanina, hindi yan pinapasok dito sa may first floor ng Senado. Pero talagang ipinilit nila Senator Pia Cayetano na maipasok yung kanilang mga inimbitahang guests para matuloy yung kanilang pagdinig kanina. Narito ang aking report. Nakapasok yung mga Philippine Marines na kasama sa guests sa Law for the Blue Ribbon Committee at isinama sila ni Senator Pia Cayetano. Nagkatulakan sina Senator Robin Padilla at Interior Secretary John Vic Remulla sa first floor ng Senado. Oh my God! Senator, andito siya, Secretary John Vic Remulla at pinipigil sila Senator Robin Padilla. Oh my God!
Maya-maya, nagtakbuhan naman papuntang second floor sa plenaryo si Senator Pia Cayetano at ang kasama niyang 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico para sa gagawing pagdinig tungkol sa flood control scandal. Kasama ko si Senator Robin Padilla. Sir, what's happening? Oh my God. Sir. Thank you, sir. Ang eksenang yan, nangyari ilang minuto makalipas ang press conference ni Senator Win Gatchalian na siyang inihalal na acting Senate President ng umano'y bagong mayorya. Sabi niya, walang pagdinig ngayon. No? There's no hearing today. Yan ang announcement ng Blue Ribbon Chair na si Senator Erwin Tulfo. giit din ni Gatchalian, walang gagawing pagpapadlock sa session hall. Hindi ako mahilig sa mga padlock, no? Basta sundan lang yung protocol. So ibig sabihin may mga protocols tayo for security. Si Senator Gatchalian ang unang nagpatawag kay Interior Secretary Remulla bilang preventive action sa seguridad ng Senado. Si Gatchalian din ang nagsabing hindi papasukin ang resource persons dahil wala namang hearing alinsunod sa bagong liderato ng Blue Ribbon Committee. Kung walang hearing, di walang resource person. That's under the security policy. Kaya itinanggi ni Remulla na hinarang niya at nanulak siya kina Senators Pia Cayetano at Robin Padilla. Hindi nga, palabas na lang ako, di ba? Opo. Didn't have anybody to do. Palabas na ako eh. Just checked up. Tapos bigla na lang a whole gang went up on. I didn't have any security with me, nothing. So it wasn't up. I wasn't trying to block. I could not have blocked them alone. Matapos kasi ang 3 araw na no-show sa plenaryo, nagpakita sina Senators Alan Peter Cayetano, Pia Cayetano, Robin Padilla, Rodante Marcoleta, Amy Marcos at Loren Legarda para sa pagdinig ng flood control scandal. Pero kapansin-pansin naman na hindi dumalo sina Senators Mark Villar, Camille Villar, Bongo at Joel Villanueva. Bago simulan ng hearing, binakbakan muna ng Cayetano Block ang Gatchalian Block. Matapos magdeklara ng quorum kahapon at italaga si Gatchalian bilang acting Senate President at Senate President pro tempore, kapalit ni Legarda. Pwedeng magkaroon ng acting if in the event of resignation, hindi po ako nag-resign. You need a vote of 13 to remove us. Am I dead? Death. I don't think I'm dead. Buhay pa po si Senator Legarda, hindi pa po siya pinapalitan. Kaya hindi po pwedeng magkaroon ng another Senate President pro temp. I am not AI, I'm alive. And I'm present. Ako po'y nandito bilang Senate President pro tempore at membro ng 24 man and women na Senado. Kasi may nagtatanong kung nasaan. So hindi nga AI, buhay na buhay, sa awa po ng Diyos, at hindi nag-resign. Kahit itinuloy nila ang flood control probe, walang Senate Secretariat o stenographer na present kaya hindi documented ang kanilang pagdinig. Hindi nga ito naka-livestream sa official social media pages ng Senate of the Philippines. Bago kasi yan, unang nagmemo si Senator Win Gatchalian na work from home ang Senate employees. Yan ay kahit pa may memo rin si Senator Alan Cayetano na tuloy ang nakaschedule na hearing. Kaya ang Cayetano Block nanawagan na pumasok ang mga Senate staff. Nanindigan din si Senator Alan Peter Cayetano na siya ang leader ng Senado. Kaya dapat daw na magdesisyon ng mga empleyado kung sino ang susundin. Sino ba nang gugulo? Kami o sila? Sino legitimately elected Senate President? Nasa harap niyo. So dapat ako sundin. Pero hindi ko pine-pressure yung mga empleyado. Sila Senator Win ang nanggugulo dahil atat na sila ang maging majority at Senate President. So kung ayaw nyo ng gulo, huwag kayong manggulo. Pero nitong umaga, naglabas ulit ng memo si Senator Gatchalian. Pinaikli ang work hours ngayong araw. Matapos ng hearing, nagpapresko naman si Cayetano. Giit niya, handa naman siyang makipag-usap sa Gatchalian Block. Pero patutsyada niya, Kung gusto niya makipag-meeting, ayusin nila. Mag-meeting kaming dalawa sa Office of the Senate President. Di ba nandito naman kami ngayon? Alam niya naman may hearing. Ang mahirap yung panay media, I wanna reach out, etc. Pero pagkausap yung mga miyembro namin, wala kayong kaso kapag sumama kayo sa amin. I mean, let's be honest with the media. Hindi yung pang-media, we're willing to talk. Diba? Pero pagkausap yung mga miyembro namin, I'm not talking to Win, I'm talking to all of them in general. Gusto nyo kaming kausapin, trinetreten nyo kami, ini-intimidate nyo kami. Gagawin nyo illegal kahapon, tapos sabihin nyo, willing kayo makipag-usap ka, aminin mo, hindi ka naman Senate President pro tempore at hindi ka acting Senate President.
Muli ring iginiit ni Cayetano na hindi naman siya binigyan ng chance ng Gatchalian Block habang siya ang nasa pwesto. Una nang sinabi ni Gatchalian na handa silang makipag-usap sa Cayetano Block, pero nanindigan din ito na may quorum sa plenaryo sa bisa ng 12 senador na present kahapon. Dahil dyan, kasamang nabakante daw ang posisyon ng Senate President. Gayunman, sabi ni Senator Gatchalian bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President, kaya niyang gampanan ang lahat ng trabaho ng Pangulo ng Senado. Sorry, hindi naman sa minamaliit yung acting, pero kamusta yung Senate work with just an acting Senate President and not a real Senate President, sir? Well, that is in the rules, Kasi ang rules natin, very clear kung may mga ganitong situation, dapat tumatakbo pa rin yung Senate, So that's why they appointed an acting Senate President, para takbo pa rin lahat. Lahat pa rin ay gumagana, So that's the essence of why we have that rule. Dahil may mga panukalang batas na hindi natalakay ang Senado nang hindi sila magkaroon ng sesyon nitong mga nakaraang araw, naghahanda raw sila Senator Win Gatchalian sakaling magkaroon ng special session. Gayunpaman, kakausapin daw muna nila ang mga taga-kamara para mabalangkas ang mga pinaka-importanting bills na dapat mapag-usapan sakaling magpatawag nga ang Pangulo ng special session. Hindi rin daw nawawala ang posibilidad na kung magkaroon ng special session ay makapaghalal na sila ng bagong Senate President. Sir, hanggang kailan po kayo acting SP? May usapan po ba na, kunyari sa special session, sir, magkaroon na kayo ng 13, maging SP ka na, ganon, sir? Possible yan. Possible yan kung magkakaroon ng 13. Na kailan, sir, mangyayari? Hindi pa When the natin special alam. session opens, it's possible that, ano yun, sir? Sorry po. Kung may 13, pwede sa special session yan, for sure. But wala pa tayong pinag-uusapan pa all of these things. Julio, Cheryl, usapang impeachment naman tayo dahil tinanong din natin yan kanina. Sino ang magiging presiding officer? Dahil dala-dalawa nga yung nagkiklaim na leader ng Senado ngayon. Para kay Senator Win Gatchalian, siya ang uupong presiding officer bilang siya ang tumatayong acting Senate President. Manunumpa daw siya oras na buksan o magsimula ang impeachment trial sa darating na Hulyo. Pero wag din natin kalimutan, Julio, Cheryl, na hindi naman isinusuko ni Senator Alan Cayetano yung pagiging Senate President niya at ayon nga sa kanya, he will still perform the duties of being Senate President at kasama dyan yung pagiging presiding officer. So hindi tayo magugulat kung ilalaban ni Senator Cayetano kung sakasakali nga na dumating yung Hulyo na ganito pa rin yung standing, may acting Senate President at may Senator Alan Cayetano na ginigiit na siya pa rin ang leader ng Senado, wag tayong magulat kung ilalaban din ni Senator Cayetano na dapat siya ang presiding officer ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Like sa inyo, Julio, Cheryl. So may lumala pa yung sitwasyon ngayon. Parang magulo siya, Cheryl. Nakakalito siya kung tayo nga parang litong-lito dito sa buhay natin, di ba? Imagine niyo naman yung kalituhan, maawa na lang talaga tayo sa mga Senate employees. Kasi again, ulitin ko, yung kagabi lang naglabas ng memo si Senator Alan Cayetano. Sabi niya, tuloy ang Blue Ribbon Committee hearing. Yung mga offices, respective offices na merong kailangan gawin dyan sa hearing na yan, magsipasok kayo, mag-assist kayo, mag-coordinate kayo, mag-cooperate kayo. Tapos minutes after, naglabas din ng memo si Senator Win Gatchalian asking or actually in-order lahat ng Senate employees na mag-work from home. Saan ka naman lulugar, hindi ba? So parang more than sa atin na medyo nalilito na rin talaga, mas nakakalito ito para sa mga empleyado ng Senado. At natanong nga rin natin sa kanila, paano ba? Sino bang susundin sa inyo? Sabi ni Senator Win Gatchalian, para sa kanya, siya yung duly elected na ating acting Senate President. At kahit pa acting Senate President, quote-unquote lang, at hindi pa siya real Senate President, meron siyang mandato para gawin ang lahat ng trabaho ng leader ng Senado. Pero ang sinasabi naman ni Senator Alan Peter Cayetano, siya yung Senate President na inelect ng 13. So dapat daw alam ng mga empleyado kung sino yung susundin nila. Dahil kung may nanggugulo daw, hindi raw yun yung paksyon nila Cayetano, kundi yung paksyon nila Gatchalian. Cheryl. May reaksyon na ba si Senator Alan Peter Cayetano sa biglang pagsipot ng kanyang kaalyadong si Senator Cheese Escudero kaya biglang nagka-quorum kahapon?
Natanong siya dyan tungkol dyan ng sorpresa nga dumating sa plenaryo kahapon na para bagang saved by Senator Chis Escudero, yung minority block na ngayon ay tinatawag na nilang majority block. Ang sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano ay tinuturing pa rin daw niya na kapatid si Senator Chis Escudero. If we have the soundbite, baka we can play it, Cheryl. But let me know if wala. I will be praying for him. I love him as a brother. Alam ko yung pinagdaanan ni Hart. Alam kong ama siya na yung nagtatanong yung anak niya anong nangyayari. Wala kasing live stream kanina ng hearing, maliban nga sa mga media na present doon. So, ibig bang sabihin, hindi na talaga yan pasok sa Senate records o wala na bang bearing yun nangyari kanina? About sa recording, Cheryl, yung official na records, parang wala. Kasi wala ngang secretariat, walang Blue Ribbon Office na present, and then walang stenographer, like what you said. Pero kasi present yung mga empleyado nung kada senador na nandun. So present yung employee si Senator Alan Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Marcoleta, Amy Marcos. So hindi natin alam paano sila nag-document. Kasi for example, even if hindi siya mapapanood sa YouTube channel ng Senado kanina, mapapanood naman siya sa YouTube, sa page ni Senator Alan Cayetano. So in that case, we don't know if they documented it in their own way. Para kahit papano, meron pa ring record na may nangyaring hearing. Pero kung may bearing yan, Cheryl, again, depende kung sinong tatanungin mo. So kung ang tatanungin mo ay ang grupo nila Senator Cayetano, definitely may bearing. Ang sinasabi nga nila, itong hearing na ito, napakaraming katotohanan daw ang lumabas dahil ang promise nga kahapon ni Senator Marcoleta, wag daw kukurap kapag pinanood yung nilang hearing dahil dyan daw lalabas yung mga katotohanan na magsasabi daw ng direksyon ng ating bansa. Pero pag tinanong mo naman yung kampo nila Senator Gatchalian, particularly si Senator Erwin Tulfo na siyang hinalal naman ng chairman ng Blue Ribbon Committee, para sa kanya, it's a sham. Sinasabi niya, illegitimate, walang bearing, walang bigat yung hearing na yan dahil ang totoo daw at ang official daw na hearing ng Blue Ribbon kaugnay sa pareha sa topic, yung flood control scandal, ay sa darating na Lunes, 9 a.m. kung saan imbitado ulit yan yung 18 nagpakilalang bagman ni Zaldico. So, yun yung perspective, Cheryl. Depends on who you ask. Okay. Ito ba ilang beses lang natatanong kasi walang nagpapatinag di ba? So, saan pwedeng i-challenge kung sino sa kanila ang tama? Sa kanino sila makikinig? Ang hamon kanina ni Senator Alan Peter Cayetano, kung gusto nyo, sabi niya, akyat nyo sa Supreme Court. Pero tingin daw niya ay hindi gagawin. Pero kasi ganito yan, Cheryl, talagang magkaiba yung paniniwala nila. Kasi para sa kampo ni Senator Alan Cayetano, the quorum and the majority is 13 because they're basing it sa 24 senators. Pero ang kampo nila Senator Gatchalian, dinidiin nila yung legal basis nga nung Cuenco versus Avellino versus Cuenco na nangyari na ito dati, na nangyari na 12 ay tinuring ng quorum. So pinaninindigan talaga nila Senator Win Gatchalian na yung nangyaring palitan ng liderato kahapon, totoo siya. At yung bagong set of officers ngayon, ito na yan. Pero ang sinasabi naman nila Senator Cayetano, hindi yan effective kasi wala kayong 13. So kami pa rin. And I see that meron tayo doon sa aking storya na pati sila Senator Loren Legarda, sinasabi nila, hindi ako AI, ako pa rin ang Senate President pro tempore. So ganun siya, Cheryl. May magkaiba sila talaga ng pinaglalaban. So at parehang nagmamatigasan dahil talagang nasa kampo ni Senator Gatchalian yung mga veterano din ng mga senador. Sila Senator Tito Soto at Senator Ping Lacson na nagsasabi na walang Senate President temporary dahil kasama sa nabakanting posisyon yung Senate President. Pero sa kampo nila Senator Alan Cayetano, hindi yan totoo. Dahil ang sabi ni Senator Alan, siya pa rin ang lehitimong Senate President hanggang sa ngayon, hanggat walang 13 yung kabilang kampo na makapaghalal ng, just in case, si Senator Win talaga yung kanilang ihahalal na bagong Senate President. Cheryl. So yun na lang talaga ang parang magiging solusyon na mabilis, magka-13. Nandoon pa rin ba yung usapin na magkaka-13 nga?
Syempre may usap-usapan, we have some sources saying na merong isa, merong dalawa na pwedeng mag-jump. Pero alam mo, Cheryl, na ano na tayo nasanay na tayo in the past 2 to 3 weeks na para tayong magkaka-anxiety disorder na dito kada araw na ano ba, may kudeta ba, kasi may numero daw, meron daw lilipat. So I think ang mangyayari sa atin dito, wait and see na lang. Kaya lang, wala na kasing sesyon. Nag-adjourn na sila kahapon and we know na yung palitan ng leadership will just happen kapag may sesyon. Ang aabangan natin dito, Cheryl, ay kung magpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos para nga ipasa yung mga hindi na ipasang panukalang batas dahil hindi nga nagsesyon ang Senado for a couple of days. At gaya nga ng sinabi, ang tanong ko kanina kay Senator Win Gatchalian, is it possible na sa special session na yan nakabuo na kayo ng 13? Sabi niya, posible na may 13 na sila at maihalal na talaga siyang totoong Senate President. Cheryl. May mga nagsasabi nga na itong nararanasan ngayon ng bansa natin ay isa ng constitutional crisis dahil sa nangyayari dyan. Anong mangyayari ngayon? Bali, ito, kinikilala na nga sila ni Pangulong Bongbong Marcos bilang sila ang legitimate Senate. So parang tuloy-tuloy na ba ito ng pag-usad ditong bagong liderato? Isa pa yan, Julius, buti na sabi mo, yun din yung pinanghahawakan nila Acting Senate President Win Gatchalian na, kinikilala kami ng Kamara, kinikilala rin kami ng Malacanang, so legit kami. And yun nga, bumabase sila doon sa kanilang basihan na hindi ito first time na nangyari na may quorum na 12. Nangyari na ito noong 1949, noong 2017, na kinilala yung quorum na ito. So, yun talaga yung pinanghahawakan ng kampo ni Senator Gatchalian na legit kami. Pero yun nga, si Senator, he's not, hindi niya isusuko ito ni Senator Alan Peter Cayetano without a good fight. Dahil ang sa kanya, pinanghahawakan niya, siya yung Senate President na hinalal na may 13 boto at hindi si Senator Gatchalian na may 12 boto. So paano mo nga ba yun i-reconcile? Hindi ko alam. Siguro talagang kailangan magkaroon na ng 13 yung kabila para once and for all. Kasi kahit naman si Senator Alan Peter Cayetano sinasabi niya, kung magkaroon kayo ng 13, walang problema, bababa ako. Pero hanggat wala kayong 13, hindi nga nila kikilalanin. So kung magka-13 na itong bloke nila Senator Gatchalian, baka kahit papano magkaroon na ng stability at magkaroon ng katahimikan dito sa Senado. Kasi alam nyo, Julius, Cheryl, in the days to come, mukhang mahaba pa tong laban na to. Kasi ngayong gulo, tungkol pa lang yan sa Blue Ribbon Committee. Marami pang mga ibang komite na natanggalan yung kabilang kampo, yung kampo nila Senator Alan Cayetano. At hindi naman natin i-expect na hindi rin sila manlalaban dahil nakuha yung mga komite na yan ng kampo naman ni Senator Gatchalian. For sure, parang ganun din yung lalabas. Baka dala-dalawang hearings na magkakaparehas na topics. We don't know what's gonna happen in the days to come. But bagamat sinasabi ng Senator Gatchalian na umaasa silang stable na. Nabanggit mo na rin na yung tungkol dun sa Blue Ribbon hearing, no? At next week, ay magkakaroon ng Blue Ribbon Committee hearing si Senator Erwin Tulfo. Anong mga ina-expect ba natin dito sa hearing na to? Ang sinasabi ni Senator Erwin Tulfo, yung hearing niya ang legit, sabi niya. Kasi siya talaga, naninindigan siya na siya na ang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. So yung para sa kanya daw talaga, maghapon daw silang magtatanungan dito at nakita ko yung notice mula sa kanyang komite, imbitado ulit itong mga inimbitahan ngayon sa Blue Ribbon hearing. Kasi nga nasasabihan sila Senator Erwin Tulfo na may pinagtatakpan silang katotohanan. Kaya ang ginawa nila, sige, kung sino yung mga gusto niyang guest, i-invite din namin para makapagsalita din sila sa hearing. At ang sabi din ni Senator Erwin Tulfo kahapon, dun sa hearing nila sa Lunes, imbitado lahat, mayorya at minorya, magtanong daw ng wantosawa. Yan daw yung expected sa Lunes. Yan, naabangan natin, no? Pero babalikan ko lang ng konti tungkol dun sa 13. Kayo, mga insider kayo dyan Alam niyo yung mga bulong-bulungan dyan. May chances ba, na merong bumaliktad pa? Pwede pa ba yun na mangyari? Yeah, if tatanungin mo yung kampo nila Senator Gatchalian, meron pa rin silang kinakausap. But of course, they will not bear names with us. But nandyan at nandyan because, Julius, being a real Senate President will always be better than an acting Senate President. Kasi kagaya niyan, acting Senate President si Senator Win Gatchalian, pero china-challenge siya ni Senator Cayetano na
ako yung totoong Senate President. So I guess a real solution for this, for both of them, and especially sa kampo ni Senator Gatchalian, ay kung ma-elect na talaga siya, na talagang Senate President, para wala nang tanungan, wala nang questionan, wala nang away. So I think bilang nagko-cover dito, yan na talaga yung goal ng kampo nila Senator Gatchalian, to really get the 13 as soon as possible para matuldukan na itong issue na ito, Julius. Sige, abangan natin yan. Maraming salamat, Mean Los Baños. Nanindigan ang Malacanang na hindi makikialam sa bangayan sa liderato ng Senado. Pero iginiit ng palasyo na mas kinikilala nila ang pinagmumunuang block ng inihalal na acting Senate President na si Sherwin Gatchalian. Live mula sa TV Media Center. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Mase, ano pa yung reaksyon ng palasyo dito nga sa mga nangyari sa Senado ngayong araw? Gaya nga ng sinabi mo, Cheryl, malinaw yung posisyon ng palasyo ang kinikilala nila bilang acting Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Nanindigan din sila na tama yung ginawa at walang violation yung nangyaring hakbang ng mga senador kahapon. Handa rin daw na magpatawag etong si Pangulong Bongbong Marcos ng special session basta hiningi na ng grupo ni Senate o acting Senate President Win Gatchalian. Umayos kayo. Ito ang buwelta ng Malacanang sa buong Senado. Kasunod yan ang tulakan ni Interior Secretary John Vic Remulla at Senador Robin Padilla habang pinapapasok sa Senado ang 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zal Tico. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, hindi kukonsintihin ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga ganyang pangyayari sa Senado. Kinakalap na raw nila ang iba pang impormasyon. Mahirap magsalita. Sa ngayon, mahirap magbigay ng anumang pronouncement kung papaano sila titigil. Ang tanging mensahe na maibibigay ng palasyo, ang kinikilala na acting Senate President ay si Senator Sherwin Gatchalian. Dumistansya naman ang Malacanang sa tila tug of war na nangyayari sa liderato ng Senado. Magkakaiba kasi ang mga memo na inilalabas ngayon ng Senate. Sabi ng Malacanang, nasa mga senador na ang susi para maayos ito. Pero malinaw na kanilang kinikilala ang block na pinamumunuan ni Senador Sherwin Gatchalian. So the minority is now the group of Senator Alan Cayetano. Kung mayroong mangyayaring botohan, mayroong mangyayaring pagdidesisyon, kaninong boto ang dapat manaig? Minority ba o majority? Siyempre, majority rules. Nakahanda naman daw si Pangulong Marcos na magpatawag ng special session. Oras na mag-request ang grupo ni Senator Gatchalian. Yan ay para umusad na ang ilang panukalang batas at ang confirmation ng mga general ng Armed Forces of the Philippines at Foreign Service officers. Gusto raw ng Pangulo na makasiguro na walang maaantalang programa. Inclined ang Presidente na to give in to the special request for, or rather, official request for the special session. Bakit? Kasi kung marami maaantala, dahil sa mga nangyayaring ganitong kaganapan, hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session. Sinagot din ng Malacanang ang ibinunyag ng isang Bernard Tube sa pagdinig ng grupo ni Senador Rodante Marcoleta. Ayon kay Tube, dati siyang nagtrabaho kay dating Congressman Zal Tico at naghatid ng maleta ng pera sa bahay ni PBBM sa Paway, Ilocos Norte. Hamon ng palasyo. Pakita mo na nila ebidensya, madali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So, dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang. Well, Cheryl, kanina tinanong din natin yung Malacanang tungkol dun sa mga usap-usapan na nagpunta daw si Senator Cheese dyan sa Malacanang para makipagpulong. Pero kanina, wala rin naibigay na impormasyon tungkol dyan si Yuse Claire Castro. Cheryl. May hamon din si Senator Cayetano kanina sa palasyo na magpresenta raw ng 13 senador para bumaba siya. May reaksyon na ba dito ang palasyo?
Ang lagi lang sinasabi ng Malacanang pagdating sa liderato ng Senado, bahala na raw yung mga senador na magdesisyon dito. Bagamat nabanggit kahapon ni Pangulong Bongbong Marcos sa tinitingnan nila yung mga legal options kung paano mabreremedyohan yung tensyon na yan sa Senado, pero kanina hindi rin nila inelaborate kung anong mangyayari kasi yung final decision nasa mga mababatas pa rin naman daw. At kung kinikilala na nga ng Malacanang ang Gatchalian Block, ibig sabihin ba parang baliwala rin itong pagdinig ng ginagawa ng Cayetano Block kanina sa Senado? Cheryl, kasi pag inisip natin, totally different branch kasi yung Senate at saka sa Malacanang. So mauunawaan natin kung hindi man magsalita ang Malacanang tungkol sa Blue Ribbon Committee kasi legislative branch yan executive branch yung Malacanang. Ang malinaw lang doon sa sinasabi ni Jose Castro kanina, ang kinikilala nila ay si Senator Sherwin Gatchalian at sa Acting Senate President. Ibig sabihin, naniniwala sila na legal yung mga pinagdaanan ng mga senador kahapon at may quorum doon sa 12 bilang. Kaya pwede na rin nating i-assume na kung ano man yung ginagawa sa ilalim ng liderato ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian, yun din yung kinikilala ng Malacanang. Cheryl. Maraming salamat, Maricel Halili. Kasama sina Senators Tito Soto at Erwin Tulfo sa mga idinawit na nakatanggap umano ng mali-maletang pera mula sa flood control scandal. Maging ang mga miyembro ng International Criminal Court o ICC ay nakatanggap din daw ng maleta. Live mula sa Senado, nasa frontline na balitang yan si Mon Valdez. Mon, bukod sa mga nabanggit natin, sino-sino pa ang mga idinawit kanina sa pagdinig at meron na ba silang reaksyon tungkol dito? Yes, Julius, bukod sa dalawang senador na nabanggit mo, napakaraming pangalan pa ng mga dati at kasalukuyang kongresista, mga cabinet secretaries ang nadamay din sa ginawa ngang hearing na pinangunahan ng Cayetano Block kaugnay sa flood control scandal. Hindi rin nakaligtas dito sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez na nauna nang itinanggi ang mga nasabing paratang. Nagulat ako dito po sa letter E42, nakalagay dito, nag-deliver kay Senator Tito Soto. Pwede nyo bang i-verify? Totoo po to? Yan ang reaksyon ng nanindigang siyang Senate President na si Senator Alan Peter Cayetano sa pagkadawit kay Senator Tito Soto sa mga umano'y nakatanggap ng kickback mula sa flood control scandal. Sa pagdinig kanina sa Senado, sinabi ng isa sa mga witness na nag-deliver sila sa Senador ng 5 maleta na may laman na tig 40 hanggang 70 million pesos noong 2024 bago ang kampanya sa eleksyon. Paanong dineliver nyo? Pera? Pera po. Alam mo magkano? Large po, malaki. Large. Ang large usually, ang laman ay... 40 to 70 po. So, ilan ang dineliver? Mga 40 to 70 po yung... So, isang laman maleta lang? 5 po, 5. 5 maleta na Opo. tig 40? Yes, Your Honor. Yeah. Mabigat sa akin to dahil nga pinaniniwala natin yung Blue Ribbon Committee na pinamunuan ni Senator Lacson, but everyone knows, magpartner talaga yan si Senator Tito Soto and Senator Lacson, no? Not partners in business but partners in politics, no? Ayon pa sa isa sa mga nagpakilalang bagman, hindi direktang kay Soto inabot ang maleta kundi sa dati niyang aide na nagngangalang Mark. Napa-OMG naman si Senator Soto. Sa isang pahayag, giniit niyang hindi siya senador noong 2022 hanggang 2025. At yung binanggit na Mark ay namatay na raw noon pang 2015. Hirit tuloy ni Soto, ano ba? Huwag kayong patol ng patol. Si Senator Erwin Tulfo naman na pinangalanan kahapon ng Gatchalian Block bilang bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, nakatanggap din umano ng 8 maleta. Nakapag-deliver po ako doon kay Senator Erwin Tulfo ng 2 beses. Yung una po, 2 maleta, tapos yung pangalawa po 6. Agad na itinanggihan ni Senator Tulfo. Definitely, it's a lie, a blatant lie, kasi nga hindi nila masagot anong purpose pa. Saan nang galing yung sinasabi nila 1, 2, 3, 4, 5, whatever the maleta is. Kung sabihin nila, di ba, flood control, supposedly, flood control hearing daw yun. Wala naman akong flood control, balik-balik tayo nila. Tingnan nila yung GAA from 2022 hanggang 25, wala ako. Binanatan din ni Tulfo ang nangyaring pagdinig. The Blue Ribbon Committee hearing is now called to order. Binuksan ni Senator Pia Cayetano ang pagdinig kanina kasama ang iba pang mga kaalyadong senador.
Pero dahil wala ang mga staff ng Blue Ribbon Committee, si Senator Alan Peter Cayetano ang nanguna sa pagpapanumpa sa mga testigo. Nagsimula raw magtrabaho ang mga nagpakilalang bagman kay dating Congressman Zaldico nang maupo siya bilang Appropriations Chairman ng Kamara. Idinetali nila ang tungkol sa mga maleta na naglalaman umano ng pera at inihahatid daw nila ng 3 hanggang 4 na beses kada linggo. Kasama sa mga nabanggit na pinagdalhan umano ng maleta, sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Dati na itong nabanggit at itinanggi na rin ng Pangulo at ni Romualdez ang mga paratang. Kanina, hindi lang mga senador at kongresista ang nadawit sa pagdinig. Pati mga kinatawan ng International Criminal Court nakatanggap din daw ng maleta noong dumating sila sa Pilipinas noong 2023. Ang mga dating sundalo raw mismo ang naghatid sundo sa mga taga-ICC na nakipagpulong kay dating House Speaker Romualdez at dating Senador Antonio Trillanes IV. Nag-advise po si boss, magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Bibili kayo ng US dollar? Yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Fairbank Makati, Salcedo Village po. Dalawang maleta worth of 50 to 60 M po ang laman. Nung paghatid namin doon sa closed door meeting po kasi yun sa Dusitani, si Senator Trillanes po yung sumalubong sa mga foreigner. Pati si Trillanes nakatanggap din daw ng paper bag at maleta sa headquarters ng Magdalo sa Quezon City 2 linggo bago dumating ang mga taga-ICC. Pinabulaanan niya ni Trillanes. Muli raw niyang kakasuhan ng mga nagpakilalang bagman ni Zaldico. Hindi po totoo yan. Talagang absurd yan. Hindi mo maisip kung paano gagawin yan. Wala po akong tinanggap na pera mula kay Zaldico para sa ICC o para sa anumang purpose. At ang ICC mismo ay nagbigay na rin ng statement. Sinabi nila hindi totoo yan. Hinamon naman ni Senator Alan Peter Cayetano si NBI Director Melvin Matibag na dumalo sa pagdinig. Ito'y matapos inanunsyo ni Matibag na nakakuha sila ng impormasyon mula sa kaanak mismo ng isa sa 18 bagman. Nakatanggap daw ng tigli 5 milyong pisong suhol ang mga sundalo para mag-testify bilang bagman ni Zaldico. Sagot dyan ni Matibag, hihintayin niya ang sabina ng Senado. Samantala, tinawag naman na bogus ng Gatchalian Block ang pagdinig. Nanawagan sila sa mga kasamahan na itigil ito at irespeto ang mga panuntunan ng Senado. Tinawag din nila na grandstanding ang ginagawang pagdinig na hindi naman daw opisyal at otorisado. Insulto raw ito sa institusyon at sa mga Pilipino na nagbabayad sa bawat minuto ng Anilay Circus. Julius, siniguro naman ni SP Cayetano na ipapasok nila sa Senate records ang nangyaring hearing kanina kahit na wala ngang mga staff ng Blue Ribbon Committee ng Senate na kasama nila sa ginawang pagdinig. Umaasa lamang ang kampo ni Cayetano na hindi haharangin yung susunod na hearing na gagawin nila kaugnay pa rin sa flood control scandal na hindi pa binanggit kung anong eksaktong petsa sa susunod na linggo. Julius. Mon, di ba si Senator Loren Legarda ay nasa affidavit din dati ng 18 nagpakilalang bagman ni ex-Congressman Zaldico. At kanina, pinakilala niya yung mga sundalo bilang mga bayani. Pero doon sa hearing, nabanggit ba siya? Actually, Julius, natanong din yan kay SP Cayetano at ang sinabi niya hindi daw niya nabasa yung unang affidavit na binabanggit kung saan kasama nga itong si Senator Loren Legarda at isa pa sa mga Villar na nadadamay din daw dito sa flood control scandal. At ang sabi niya, kung meron daw dapat magtanong nito sa naturang hearing, dapat daw si Senator Erwin Tulfo na nabanggit kanina sa naturang pagdinig na siyang dapat sana raw magtanong sa 18 ex-Marines para mapatunayan yung kanilang kredibilidad. Ang pinangangambahan kasi ni Senator or SP Cayetano sakaling magsagawa ng sariling hearing itong si Senator Erwin Tulfo, baka daw magamit din para magkaroon ng scapegoat o kaya selective justice imbis na maging instrumento para raw sa katotohanan. Julius. Ang tanong ngayon ay a-attend ba ito mga sundalo doon sa hearing na ipapatawag ni Senator Tulfo? Yan ang hindi pa sigurado pero ang sinasabi ni Attorney Levito Baligod na abogado ng mga dating sundalo,
kasama nga raw sila sa mga inimbitahan din ni Senator Erwin Tulfo para sa kanyang pagdinig sa Lunes, pero hindi pa nila kinukumpirma kung they will be attending this Monday's hearing na pangungunahan naman ni Senator Tulfo. Julius. Kanina mo bahagyang nagka-atensyon no, ng banatan ni Senator Marcoleta ang media dahil hindi daw kumikilos dito sa mga issues ng flood control. Itong si Senator Marcoleta eventually ay nag-apologize. Nagka-resolve ba naman? Ayos na ba ng Senate media at ni Marcoleta itong iringan na ito? Yes, Julius, no, actually, ang eksaktong nabanggit ni Senator Marcoleta, allegedly, meron daw mga bayarang media, no, ang talagang kasama rin sa binabanggit sa affidavit nitong 18 ex-Marines. Kaya medyo na bother ang media dahil parang nilahat, no, technically, ang mga media sa ganitong klaseng eskandalo. Pero nilinaw naman ni Senator Marcoleta na wala siyang binanggit ganon, kundi karamihan ang kanyang word, no? At kanina nag-apologize naman siya eventually at sinabing kumbaga out of frustration lamang daw ito sa mga nadidiskubre nga na binabanggit ng mga ex-Marines na dawit dito sa flood control scandal na di umani tumatanggap ng mali-maletang pera. Nagbanggit din siya ng kanyang mga frustration sa media na hindi nababanggit ang kanyang mga presence, for example, sa ilang mga programa or mga rally na kung saan siya ay nagsasalita rin kasama yung iba pang mga speakers pero siya raw ay hindi nasasama sa mga report. So again, he is just saying na kumbaga out of frustration, ito'y sinigundahan din ni SP Cayetano na ipinaliwanag na tao lang naman daw sina Senator Marcoleta at Senate President Cayetano kung sakaling nababanggit yung mga ganito daw na mga klaseng remarks. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Pumalag ang ilang kongresista na idinawit kanina sa pagdinig sa Senado. Ayon sa mga nagpakilalang bagman ni Zaldico, nakatanggap ang ilang kongresista ng mga paper bag o maleta na puno ng pera. Nasa frontline ng balitang yan, si Maan Enriquez. Maan, anong buwelta ng mga mambabatas? Ukol dito. Cheryl, kapansin-pansin nga na yung ilang mga bagong pangalan na idinawit itong ilang mga bagman umano ni dating Congressman Zaldico ay miyembro ng House Justice Committee o kaya miyembro ng House Prosecution Panel. Giit nila pawang kasinungalingan ng mga ito at naniniwala sila na maaaring sinusubukan lamang sirain ang kredibilidad ng mga House prosecutors bago ang paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Sa pagdinig sa Senado kanina, ilang kongresista ang idinawit ng mga nagpakilalang dating bagman ni Zaldico. Isa-isang tinukoy ng mga witness ang mga kongresista at kung saan umano sila nakatanggap ng mali-maleta o paper bag ng pera na kickback umano mula sa flood control scandal. Marami sa mga binanggit, mga miyembro ng House Prosecution Panel na maglilitis kay VP Sara Duterte. Ang ilan mga kilalang kaalyado ng administrasyon o ang mga nasa progressive bloc. Si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na isa sa mga tatayong prosecutor para sa impeachment trial, nagulat sa kanyang pagkakasangkot. Mariin niyang itinanggi na nakatanggap siya ng maleta ng pera. Giit pa niya, halata raw na layo ng isinagawang pagdinig ng grupo ni Senator Cayetano na i-discredit, bahiran o siraan hindi lang ang International Criminal Court kundi lalo ang House Prosecution Panel na harap sa papalapit na impeachment trial laban kay VP Sara. Giit ni Ridon, Pebrero pa lumutang ang affidavit ng 18 na nagpakilalang bagman ni Zaldico. Wala roon ang kanyang pangalan, pero sa pagdinig ngayong araw, biglang lumutang ang kanyang pangalan. Kasi nangalingan po yung sinasabi po ni Jolene Cadiao, no? Kahit anong panahon, sa kahit anumang lugar, wala pong dineliver sa akin na kahit ano pong maleta. Nakikita ho natin yung pong mga dinagdag na mga pangalan ay bahagi ng pong prosecution panel at never ho sila nga nababanggit doon po sa mga nagdaang mga affidavit. Nagsalita na rin ang ilan sa mga dati ng pangalang lumabas sa naunang affidavit. Mariing pinabulaanan ni Lead Impeachment Prosecutor Jervy Luistro ang mga paratang. Dati na raw siyang nagsampa ng kaso ukol dito. Malinaw aniya na tanging layunin nito ay sirain ang kanyang kredibilidad.
Giit niya magpapatuloy ang paghahanda ng 11 public prosecutors sa nalalapit na impeachment trial ni VP Sara. Si House Prosecutor at ML Party List Representative Leila De Lima, iginiit na mapamaleta o paper bag man yan, wala siyang tinatanggap na pera. Hindi na rin daw nakapagtataka na buhol-buhol na ang kanilang kwento at paratang dahil imbento lang naman daw kasi ang mga pinagsasabi nila. At tulad ni De Lima, nauna na ring naghain ng cyber libel ang isa pang House Prosecutor na si Manila 3rd District Representative Joel Chua laban sa mga nagpakilalang ex-Marines. Pinuna ni Chua ang pabago-bago nilang kwento. Doon sa unang affidavit na kanilang sinumite, according to them, binigyan daw ako ng maleta doon sa HOR. Pero ngayon, sinasabi naman nila, binigyan daw ako sa townhouse. So dito kitang-kita na yung pagsisinungaling nila, magkaibang venue na yung sinasabi nila. Siguro nalito na sila dahil sa kanilang mga kasinungalingan. May iba pang mga nadawit na hindi naman House Prosecutors pero miyembro at aktibo sa naging impeachment proceedings ni VP Sara. Si House Prosecution Panel spokesperson Zia Alonto Adyong mariing itinanggi ang paratang. Wala raw siyang natanggap na maleta, pera o anumang bagay mula kanino man. Sadya raw ginawa ito para maging distraction sa nalalapit na impeachment trial. Malinaw daw na political theater o pamumulitika ang aniyay palabas. Samantala, si Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez pumunta pa mismo sa Senado para humarap at pasinungalingan ang paratang sa kanya. Giit niya, wala siyang natanggap na maleta o anumang pera. Naniniwala siyang may kinalaman ang pagtanggi niya noon kay Mike Defensor nang hikayatin siyang i-endorso sana ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kung maaari daw, endorso ko. Nung hindi ko in-endorso, bigla na lang ako nagkapangalan dito. Pero I can say categorically, wala po akong tinanggap na malita galing kay saldi ko dahil wala naman utang sa saldi ko sa akin. Wala din ako utang sa kanya. Cheryl, update lang din doon sa impeachment ni VP Sara. Kinumpirma po ni Lead Prosecutor Jervil Luistro na hindi na sila magpapadala ng reply o tugon doon sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa kanilang articles of impeachment. Hindi naman daw kasi naging responsive yung bise sa pagsagot ng mga aligasyon. Magpapadala na lang daw sila instead ng manifestation para ipaliwanag nga yung di nila pag-file ng reply. Ginit din ni Luistro na baka raw dapat pag-aralan muna ng liderato ng Senado kung kailangan ba muling mag-take ng oath yung lahat ng senator judges. Kung matatandaan mo kasi, Cheryl, nakapag-take na ng oath noong May nung mag-convene nga bilang impeachment court ang senator judges. Ayon kay Luistro, baka lang dapat yung mag-take na lang ng oath muli ay yung acting Senate President o kung sino man yung i-designate ng Senado na presiding officer. Ito'y para hindi na rin daw ma-compromise o baka makahanap na naman ng butas yung kabilang kampo para questionin muli yung impeachment proceedings sa Korte Suprema. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa Cheryl. Maraming salamat, Marian Enriquez. Susunod, mugshot ni Senator Jinggoy Estrada. Inilabas na ng PNP pero ang t-shirt, ipinatong na lang dahil hindi raw kasya. Congressman Bong Suntay inutusang mag-public apology kay Ann Curtis kaugnay ng kanyang sexual remark sa aktres. At pink ribbon, pinatattoo ni Kay Abad bilang simbolo ng kanyang pagiging breast cancer survivor. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagkapisikalan ang ilang Duterte at Marcos supporters nang magtagpo sila sa harap ng Senate building. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, marami pa rin bang nagtitipon dyan sa mga sandaling ito?
Julius, tuloy-tuloy pa nga rin yung programang isinasagawa ng mga taga-suporta ng mga Duterte rito sa harapan ng tanggapan ng Senado sa Pasay. Kahit nga kaninang umaga pa sila nagsimula at saglit na umambon kanina, tila hindi pa rin nababawasan ang kanilang bilang. Pero bago niyan, nagkatensyon rin dito kanina nang makagirian nila ang mga taga-suporta naman ng administrasyon. May nagsigawan, hampasan, at batuhan ng boteng may laman daw na ihi. Ganyan ang eksena sa harap ng Senate building kanina nang magpang-abot ang mga taga-suporta ng mga Duterte at ni Pangulong Bongbong Marcos. Dumating din ang mga pulis kalaunan at naawat naman ang magkabilang panig. Pero muling nagkatensyon nang isang lalaking taga-suporta ng mga Duterte ang pinusasa ng pulis. Inakala kasing partesan ng mga nagsimula ng gulo at may dala umanong baril. Bakit po kayo naresto? Awan ko, sa kanila. Ano problema lang? Check nyo, baka may baril to. Yung baril, tingnan mo, pagkain yan. Pagkain yan. Ano para akong kriminal nito? Kalaunan, tinanggal din ang posas ng lalaki nang makumpirmang wala naman itong baril. Kinumpirma naman ng Southern Police District na umabot sa 2,000 pulis ang idineploy sa paligid ng Senado para sa seguridad. Wala namang inaresto doon. Pero nagpunta na doon para pinagsabihan lang yung mga na huminahon pang-abot yung 2 grupo. Dapat magpahayag lang sila ng sa loobin nila. Yun lang. Magano ng gulo. Samantala, sandali ring lumabas ng Senado si Senator Rodante Marcoleta para puntahan ang Duterte supporters. Matapos kawayan at kamayan ng ilan sa kanila, muli rin itong pumasok sa Senado. Julius, kasabay nga ng protesta ng grupo rito sa labas ng Senado, tuloy-tuloy din ang pagbabantay naman ng kapulisan sa kanila. Ayon kay Southern Police District Director Police Brigadier General Glenn Cinco, hanggat may nagpoprotesta pa sa tapat ng Senado ay patuloy ang deployment ng pulis. Hiling ng pulisya sa mga relihista ang mahinahong pagpapahayag ng kanilang mga saloobin. Yan muna ang latest mula rito sa labas ng Senado. Balik sa inyo. Maraming salamat, Dave Abuel. Iniurong muna sa June 30 ang arraignment ni Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kaugnay ng kasong plunder. Pero sa kaso namang graft laban kay Estrada, pinayagan siyang dumalo sa pamamagitan ng teleconference. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Camille, ano na ba ang update dito nga sa arraignment ni Senator Estrada at dating DPWH Secretary Bonoan? Cheryl, pinagpalibal muna ngayong araw ng Sandigan Bayan 5th Division ang pagbasa ng sakdal o arraignment kina Senator Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan para yan sa kasong plunder. Yan ay matapos hilingin ng kampo ni Estrada at Bonoan na dapat maresolba muna ng korte ang inihain nilang moisyon na maibasura ang kasong kanilang kinahaharap. Kaninang umaga lang, humarap sa korte si Estrada kasama ng kanyang mga abogado. Pero bago pa man magsimula ang pagdinig, tinanong ng mga maestrado kung bakit naghain ng motion to fix bail si Estrada. Target kasi ng kampo ni Estrada na magpiyansa habang hindi pa binabasahan ng sakdal para sa kasong plunder na non-bailable. Pero giit ng kampo ng senador, hindi naman matibay umano ang ebidensya ng prosecution, kaya dapat magpayagan siyang makapagpiyansa. Buwelta naman ng mga maestrado, hindi pwedeng mauna ang pagpapiyansa nang hindi pa nagsisimula ang arraignment. Dahil dyan, binawi ng kampo ni Estrada ang motion nitong makapagpiyansa. Gayon din ang hiling na mailipat sa ibang detention facility habang dinidinig ang kanyang kaso. Hindi naman nakadalo si Bonoan dahil nananatili pa rin siya sa pribadong ospital. Hiniling din ng kampo ni Bonoan na maresolba muna ang kanyang motion na mabasura ang kaso at mailagay sa hospital arrest. Dahil dyan, reschedule na sa June 30 ang arraignment para kina Estrada at Bonoan. Nagpatuloy naman ang pagbasa ng sakdal sa iba pang akusado na sina DPWH Engineers Daniel Cesar Cortuna, Manny Bulusan at Arturo Gonzales na naghain ng not guilty plea para sa kasong graft at plunder. Samantala,
Hindi naman personal na dumalo si Estrada sa arraignment ng 2nd Division para naman sa hiwalay na kasong graft. Ayon sa kanyang abogado na si Atty. Noel Austria, meron umanong osteoarthritis si Estrada sa pareho niyang tuhod kaya hiniling ng kanyang kampo na dumalo na lamang sa mga pagdinig sa pamamagitan ng teleconference. Pinayagan naman ng korte ang hiling na ito ng senador. Tinalakay din ng korte ang omnibus motion na inihain ng kampo ni Estrada na kumekwestiyon sa legalidad ng paghain ng naturang kaso. Hinihingi rin nila na ibasura ang kaso with prejudice at ipinababalik sa ombudsman ang kaso para muling imbestigahan o ibalik sa preliminary investigation. Ipinuntunan ng depensa na nagdulot ng pinsala sa kanilang kliyente ang paghain ng kaso na maituturing lamang na for show o palabas lamang dahil umano sa malaking halaga na sangkot sa flood control projects. Cheryl, ngayong araw naman, inilabas din ng PNP ang mugshot ng senador kung saan makikitang nakapatong lang ang orange t-shirt sa kanya. Pinunayan ng ilang netizens, kaya tanong tuloy nila, bakit parang may special treatment sa senador? Pero nilinaw ng PNP na walang special treatment, sadyang hindi lang nagkasya ang t-shirt sa senador. Sheryl, samantala, hindi naman pinagbigyan ng Sandigan Bayan 2nd Division itong mga mosyon na inihain ni Estrada at Bonoan kaugnay ng pagbasura ng kasong graft na isinampa laban sa kanila. Ginit ng mga mahisrado na nasunod yung tamang proseso at ginalang yung karapatan ni Estrada ng isampa itong mga kaso laban sa kanya. At dahil nga dyan, binasahan na ng sakdal si Estrada at ang korte ang naghain ng plea para sa senador matapos itong tumaghi na maghain ng kanyang sariling plea. At binigyan din ng 10 araw ang prosecution at depensa na magsumite ng komento at argumento kung bakit hindi dapat maisailalim sa preventive suspension itong si Estrada dahil kadalasan isinasailalim sa preventive suspension ng mga akusadong senador kung ito ay may kasong graft. Sa June 30 naman, itinakda yung pagsisimula ng pre-trial para sa kasong graft. Ngayon yung para naman doon kay Bonoan ay hindi pa rin nadesisyonan itong kanilang mosyon na mailagay siya sa hospital arrest, pero ikinagulat nga ng mga mahisrado na marami na palang iniinda itong dating kalihim. Meron daw kasi siyang acute coronary syndrome, chronic kidney disease, hypertension, prostate cancer at sakit sa spine. Kaya naman hihingi rin sila ng update mula sa PNP kung ano nga ba yung kondisyon ni Secretary Bonoan bago sila magpasya kung kailan magpapatuloy ang pagbasa ng sakdal sa kanya. Balik sa iyo, Cheryl. Maraming salamat, Camille Samonte. Weather update tayo mga kapatid. Tag-ulan na. Yan ang inanunsyo ng Pag-asa kanina. Naunang nagsimula ang habagat itong nakaraang Sabado at dahil napuna na ang sapat na dami ng ulan na ating natatanggap nitong mga nakaraang araw at pumasok na ito sa kriteria ng Pag-asa, opisyal na nga pong nagsimula ang panahon ng tag-ulan. Kasabay pa din yan ang patuloy na pag-iral ng habagat o yung ating southwest monsoon na nagpapaulan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Samantalang, ito ang binabantayan nating low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa may West Philippine Sea ay tumaas ang tsansang maging isang ganap na bagyo. Yan po ay posibleng makapasok sa loob ng ating Area of Responsibility ngayong gabi hanggang bukas ng madaling araw. At makapasok na po yan sa ating PAR, ito po ay tatawaging Bagyong Esther. Sa ngayon, nababawasan po yung ating mga pagulan dahil pumupunta yung ating habagat o southwest monsoon dito po sa ating LPA. Pero if lumakas pa po yan at maging bagyo na at if makatawid na po yan, dito sa kabilang banda, madadagdagan po muli yung ating mga pagulan. Sa ngayon, wala po itong direktang epekto sa ating bansa at yan po ay huling namata ng Pag-asa sa layong 355 kilometers west ng Calayan, Cagayan. At medyo malayo nga yan sa ating bansa at yung ating habagat pa rin o southwest monsoon ang nagpapaulan, particularly dito po sa kanlurang bahagi ng Luzon, particularly nga dito sa western section ng central at western section ng northern Luzon. Sa ngayon, dito po sa malaking bahagi ng Mindanao, mainit at malinsangan po ang ating panahon dyan. At if ever wala po tayong mga pagulan,
matinding heat index pa rin po ang ating aasahan. Pero pagsapit po ng hapon, paminsan-minsan meron tayong mga nararanasang pagulan at thunderstorms. Again, doble ingat po tayo kapag meron tayong mga thunderstorms dahil kahit hindi po yan nagtatagal, yan po ay posible pa rin po magpaba dahil biglang buhos po yan ng malakas na pagulan na may kasamang minsang pagkulog at pagkidlat. Ganun din po ating aasahang panahon sa malaking bahagi ng Visayas. Nabawasan na rin po yung ating mga pagulan sa Western Visayas. Pero po dito sa Palawan, possible pa rin po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at mga thunderstorms dahil sa epekto ng habagat o southwest monsoon. Sa Luzon naman, yung ating concentration ng mas madalas na pagulan dulot ng ating habagat ay nandito po sa itaas na bahagi nito dahil pumupunta nga po yung ating habagat dito po sa ating binabantayang low pressure area. Possible po yung ating mga paminsang-minsang pagulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat dito po sa Ilocos Region. Kasama na rin po dyan ang Pangasinan at La Union. Mataas din po ang ating tsansa ng pagulan dito po sa mga areas ng Zambales at Bataan. Samantalang ang mga kabundukan sa Cordillera, kasama na rin po dyan ang Benguet at Baguio City, ang natitirang bahagi ng Central Luzon, maging ang Metro Manila, kasama na rin po dyan ang Cavite at Batangas. Maula pa rin po ang ating panahon at anumang oras sa maghapon, possible po yung ating mga kalat-kalat na pagulan at mga thunderstorms. At pagtawid nga nitong ating tatawaging bagyong Esther, dito po sa may eastern section ng ating bansa, muli pong madadagdagan yung ating pagulan dulot ng ating habagat o southwest monsoon. Kaya hindi pa po natin inaasahang humina yung ating habagat, magpapatuloy pa po yan sa mga susunod na araw. At bukas nga, sa mga papasok ng opisina at trabaho, huwag po natin kalimutan ang pagdadala ng payong o anumang pananggalang sa ulan. Maula pa rin po ang ating panahon, although minsan sumisili po yung ating araw, medyo mababa pa yung ating chance ng pagulan sa umaga, pero any time of the day, possible po tayong makaranas ng mga dagliang mga pagulan. At kung meron po tayong thunderstorms, biglang buhos pa rin po yan ng malakas na pagulan na posible pong magpaba sa mga low-lying areas, mga sirang kalsada at mabababang kalsada, at posible rin po yung magdulot ng matinding traffic bandang uwian. Kaya maghanda rin po tayo dyan, mga kapatid. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Muli ito po ang inyong weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon para sa iyo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Huwebes. Ipinagdiwang ng aktres na si Kay Abad ang kanyang tagumpay laban sa breast cancer sa pamamagitan ng isang espesyal na tattoo. Pink ribbon ang nakalagay or ipinalagay ni Kay sa kanyang tagiliran, kalakip ang salitang faith. Simbolo po ang pink ribbon ng kamalayan at pakikiisa sa mga nakarecover na at maging sa mga patuloy na nakikipaglaban sa breast cancer. Ever supportive naman ang asawa niyang si Paul J. Castillo. Kamakailan lang isiniwalat po ni Kay ang tungkol sa pagkakaroon niya ng breast cancer at challenges sa pagpapagamot hanggang sa ibinalita sa kanyang cancer-free na siya. Susunod. Nag-viral na pulis sa Taguig City, may bagong mensahe para kay NAPOLCOM Commissioner Ralph Calinisan. At rider na walang helmet at pagod daw sa trabaho, sumalpok sa pick-up. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagsorry ang pulis na nakasagutan kahapon ng hepe ng NAPOLCOM. Pero may panawagan siya. Kung ano yan, alamin sa Frontline Report ni Gary De Leon. Okay. Sana naman po, sir, naging mainit ang talakayan sa press briefing kahapon sa pagitan ni NAPOLCOM Chief Rafael Vicente Calinisan at Police Corporal Simeon Suwan. Si Suwan ang nag-viral na pulis matapos sapiltang inaresto ang nakagitgitan niyang senior citizen na driver sa Taguig. Wala pong katotohanan yun, sir. Wag po tayo magpapogi sa media, sir. Yan lang po masasabi ko rito. Okay. Sana naman po, sir, ganito. Mabigyan niyo ako ng chance. Mali-mali po yung sinasabi niyo, sir. Hanggang ngayon wala pong binabayad sa akin kahit 5. Wala pala eh. So be it. Wag niyo po sana akong gawing instrumento dito para magpapogi kayo sa media. Binanggit kasi ni Calinisan
na siningil pa raw ni Suwan ang senior citizen driver ng 30,000 pesos na danyos para sa sasakyan niya. Matatandaan sa barangay pa lang, nagkaaregluhan na sina Suwan at ang driver. Ngayong araw, naglabas ulit ng pahayag si Suwan dahil kalat naman sa social media ang nangyaring sagutan nila ni Kalinisan. Bilang paggalang sa inyong posisyon at kapangyarihan, isinumiti ko ang aking sarili sa iyong opisina. Sa kabila ng pagmumura mo sa akin sa punto pa lamang ng aking pagdating sa iyong opisina, tinanggap ko ang lahat ng iyon bilang respeto sa iyo at sa buong kapulisan. Sa kabila niyan, humingi pa rin ng paumanhin si Suwan sa NAPOLCOM. Nakiusap din siya na sana'y huwag nang gagamitin ang mga pulis para raw magpasikat sa publiko. Sana'y tigilan niyo na po ang pagpapamedya sa kapulisan para lamang sa sariling interes at kapakanan. Bigyan din po sana natin ng konsiderasyon ang pamilya ng mga pulis na nadadamay sa estilo ng trial by publicity. Ako po, kung kayo po ay may planong tumakbong senador o anumang elected position, wag naman po sana sa ganitong paraan. Tanggap raw ni Suwan na posibleng tuluyan siyang matanggal sa serbisyo dahil sa kanyang naging asal. Pero sana raw ay huwag silang gawing kriminal na agad ibinabander sa media para umano'y pahiyain. Batid ko po ang inyong adhikain na linisin ang aming hanay, pero hindi ko po matatanggap ang tinatawag nating trial by publicity na inyong ginagawa. Ayon sa PNP, iniimbestigahan at binibigyan ng due process si Suwan. Hindi rin daw nila hahayaan ang kawalan ng respeto ng kanilang mga pulis sa mga opisyal ng gobyerno. Para naman kay dating PNP Chief at ngayong MMDA General Manager Nicolas Torre III, pinakamahalaga ang proseso na kapag may reklamo, imbestigahan, timbangin ang ebidensya at kung may pagdududa, alamin ang katotohanan. Dapat din daw na ang nag-iimbestiga hindi nagmumukhang may hatol na bago pa man magsimula ang imbestigasyon. Parte ng pag-iimbestiga ng NAPOLCOM sa viral video ang posibleng naging mga paglabag din ni Suwan bilang isang pulis. Nireview din ng ahensya ang disciplinary record ni Suwan at nadiskubring nag-awol na ito noong March 2024. May official police blotter noong 2016 at marami pang iba. Wala pang sagot si Kalinisan sa bagong pahayag ni Suwan. Pero kahapon iginiit niya na nakita rin niya mismo sa press briefing ang anyay kawalan ng paggalang at professionalismo Suwan na hindi raw dapat ginagawa ng isang alagad ng batas. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Pinatasan ng Kamara si Quezon City Representative Bong Suntay na humingi ng public apology sa aktres na si Ann Curtis. Ito'y matapos ang naging malaswang komento niya tungkol sa aktres sa isang House Justice hearing nitong Marso kaugnay ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa botong 263-86, napatunayang guilty si Suntay ng disorderly behavior at conduct unbecoming of a member of Congress. Bukod sa apology, pinatasan din siyang sumailalim sa gender sensitivity seminar at magsagawa ng voluntary community service. Wala pa namang pahayag si Suntay kaugnay rito. Para sa Game 1 ng PBA Finals, nagwagi ang Barangay Ginebra sa kanilang tapatan kontra TNT Tropang 5G. Sa kanilang bakbakan, naging dikit ang kanilang score buong game. Naka-eskapo lang ang Ginebra sa naging last 2 seconds sa fadeaway shot ni Justin Brownlee. Sinubukan pang itawid ng defending champ sa overtime ang laro pero kinapos sila. Final score 102-100. Player of the game si RJ Abarrientos na may 24 points at 7 assists habang may 23 points at 8 assists si Brownlee. Sa NBA naman, nakuha ng New York Knicks ang Game 1 ng Finals kontra San Antonio Spurs. Sa kanilang tapatan, umrangkada agad ang Spurs sa first quarter bagamat nagkaroon ng minor ankle injury ang captain ng Knicks na si Jalen Brunson at nakadalawang exit sa laro. Nagdala pa rin siya ng 30 points in total para makuha ang panalo. Ang final score, 105-95.
susubukang makabawi ng Spurs sa Game 2 na gaganapin sa Sabado alas 8:30 ng umaga. At yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Denise Tan. Susunod, rider na walang helmet at pagod daw sa trabaho, sumalpok sa pickup. At nakulong na balikbayan mula sa Canada na sa nakuhang iligal na droga sa kanyang maleta na biktima lang pala ng luggage tag switching modus. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sugatan ng isang rider matapos sumalpok sa isang pick-up sa Bulacan. Bukod sa kailangan niyang sagutin ang pagpapagawa ng nasirang pick-up, kailangan din niya agad maoperahan. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Binabaybay ng itim na pick-up na ito ang Santa Maria Road sa Bulacan nitong linggo ng gabi. Sa kuha ng CCTV, makikitang nagminor ang sasakyan nang biglang sinalpok ng humaharurot na motor ang pick-up. Sa lakas ng impact, wasak ang harapang bahagi ng motor. Napahandusay pa sa kalsada ang rider na walang suot na helmet. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang may mga patawid sa pedestrian lane, kaya nagminor din ang mga nasa harapan ng pick-up. Pagkatapos salpukin ng motor, umilit ang pick-up at bumaba ang driver para tingnan ang likod ng sasakyan. Pinuntahan niya rin ang tumamang rider sa kanya. May mga dumating namang rescuer at agad dinala sa ospital ang rider. Ayon sa kapatid ng rider, pauwi na ang kanyang kapatid galing sa trabaho sa construction. Posibleng dala raw ng pagod kaya hindi na nito namalayan ang bilis ng patakbo. Nagtamo ang rider ng galos sa noo at nabalian pa ng binti. Kailangan po namin siya mapa-operahan. Kailangan po bakalan yung binti niya. Ako malaki po ang bayarin kaya po gano'ng hinihingi po namin ng konting tulong para po pandagdag po doon sa operation. Bukod sa pagpapaopera, gagastos din ang rider sa pagpapagawa ng sira sa sinalpok nitong pick-up. Ayon sa pulisya, nagkaaregluhan na ang magkabilang panig. Maayos naman po silang nag-usap sa barangay at sasaluhin po, paggagawa po ng rider yung na-damage na pick-up kapag magaling na po siya at maayos na siya. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Umakyat pa sa 27 ang nasawi sa gumuhong gusali sa Angeles City, Pampanga. Pasado alas 7 kagabi nang makuha ang ika-27 bangkay mula sa guho. Nakita siya kalahating oras lang mula nang makuha ang isa pang biktima. Kinukumpirma pa ang pagkakakilanlan ng mga biktima. Natagpuan din ng mga rescuer ang isang buhay na manok mula sa guho. Pagmamay-ari umano ito ng isa sa mga trabahador. Posible raw na ang manok ang nakikita ng mga life detector noong mga nakaraang araw. Patuloy pa rin ang search, rescue, and retrieval operation sa lugar. Nagsampa naman ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang pamilya ng isa sa mga namatay laban sa may-ari at contractor ng gumuhong gusali. Ayon sa kanilang abogado, posibleng madagdagan pa raw ang maghahain ng reklamo kapag nakumpirma na ang pagkakakilanlan ng iba pang nasawi. Susunod, forum sa Senado kahapon, legal ba? Ano kaya ang masasabi ng mga eksperto? Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.
Pinagtanggol ng ilang eksperto sa batas ang quorum ng 12 senador para balasahin ang Senado. Binigyang din nila ang pinagbatayang ruling ng Korte Suprema noong 1949 sa kasong Avellino versus Cuenco. Kung ano yan, alamin sa Frontline Report ni Mean Los Baños. This is an illegal coup d'etat na may kasamang pagbabasura ng ating konstitusyon. Mula kahapon, paulit-ulit si Senator Alan Peter Cayetano na siya ang legit, legal at moral na Senate President. Iginigit din niya na lumabag sa batas ang quorum na ginawa ng 12 senador. Pero sagot dyan ni Senator Erwin Tulfo, medyo kulang po sa review si Senator Cayetano. binigyang diin na nagpakilalang bagong majority bloc na pinangungunahan ni Acting Senate President Win Gatchalian ang ruling ng Korte Suprema na Avellino versus Cuenco case. Sinigundahan din ito ni dating Senate President Franklin Drilon sa kanyang panayam sa programang Good Morning Kapatid. March of 2015, ako po ang Pangulo ng Senado noon. Noong tinawag namin ang sesyon noong March 15, 2016, 2015, mayroon pong 4 na senador na nasa labas ng bansa. Mayroong 3 senador na naaresto. Ganon din po nangyari kahapon. Ang bilang po ng grupo ni Senator Win Gatchalian, dahilan po sa 24 na senador, mayroong isang nagtatago, si Senator Bato, at isa po nasa detention prisoner, Senator Pingo Estrada, 22 lamang ang available senator. Pero ano nga ba ang Avellino versus Cuenco case na siyang nagpaligal sa quorum kahapon? Simulan natin sa quorum. Ang quorum galing sa Latin, ibig sabihin of whom. Ito ang minimum na bilang ng tao sa isang meeting o proseso. Sa konstitusyon, 24 ang senador, pero umuga ang numero ng mayorya. Una, nagtago si Senator Bato de la Rosa nang dahil sa nakabinbinitong warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Pangalawa, kulong na si Senator Jinggoy Estrada na may kasong plunder dahil sa kickback umano niyang 573 million pesos sa flood control sa Bulacan. Kaya ang siste, mula 24 naging 22 senators na lamang ang makakaboto. Sa 22 na yan, 12 ang nasa grupo ni Senator Win Gatchalian. 10 na lang ang nasa grupo ni Senator Alan Peter Cayetano. E paano na ang quorum? Sa desisyon ng Korte Suprema sa Avellino versus Cuenco noong 1949 na for purposes of a quorum, kailangan mo lang ang mayorya noong mga maaaring bumoto. Nag-walk out kasi ng sesyon si Nooy Senate President Jose Avellino at ang kanyang mga kaalyado noong questionin ang kanyang integridad. Ang natirang 12 senador, dineklarang bakante ang posisyon ni Avellino at humalal ng panibagong acting Senate President para ipagpatuloy ang sesyon. Sabi ng Korte, sapat na ang 12 para ituring na majority dahil higit kalahati na yan ng 23 senators. Ang pang-24th na senador kasi nasa abroad noon at hindi makakaboto. Dagdag pa ni Justice Jose Feria, ang basihan ng majority ay hindi ang dami ng mga silya o posisyon ng Senado, kundi ang dami ng mga maaaring mag-participate na mga senador. Sa Avellino versus Cuenco pa rin, ayaw sana makialam ng Korte Suprema doon sa pagpili ng mga senador ng kanilang mga lider. Pero ganun pa man sinabi ng Korte na sapat ang bilang ng mga kalaban ni Avellino para gawin ang kanilang gusto, maging ito ay ang pagpapatalsik kay Avellino o ang paghalal sa panibagong acting Senate President. Ito ang binasehan ngayon ng paksyon ni Senator Gatchalian na tinalagang Senate President pro tempore at acting Senate President. Hindi nila agad diretsahang pinatalsik si Cayetano bilang Senate President, pero for all intents and purposes, pinalitan na nila ang lahat ng mga posisyon sa Senado, pati ang mga namumuno sa mga komite. Kaya giit ni Drilon, kung kine-question daw yan ang Cayetano Block, pumunta raw sila sa Korte Suprema. Ang dapat gawin ng grupo ni Senator Alan ay pumunta sa Supreme Court at questionin ang nangyari kahapon bilang unconstitutional at illegal. Nasa Supreme Court po yan kung tanggapin nila ang petition dahil sa sinasabi nga sa doon po sa Avellino versus Cuenco, may sinasabi na tinatawag namin yan sa law school, political question. Kabilang sa kumikestyon sa quorum si Senators Pia Cayetano at Loren Legarda. Tanong ni Senator Pia, kailan pa raw naging 12 equals 13?
Pero ang mga senador na komisyon ng 12 quorum, parehong mga senador na present sa mga panahong nag-quorum ang Senado sa bilang din ng 12. Base po yan sa Senate Journal Entries. February 11, 2009 nang magka-quorum ang 12 senador. Present dyan mismo si Senators Pia, Alan at Loren. Kaya giit ng Integrated Bar of the Philippines, lawful at valid ang quorum ng 12 senador. Ayon naman sa Associate Dean at Assistant Professor ng UP College of Law, ang meron pang ang violation ay ang hindi pagsipot sa sesyon ng Senado ng Cayetano Block. Meron pong violation. No? Una, pagdating doon sa rule nung patakaran na dapat hindi na lang po pumasok yung mayorya, no? Yung lumang mayorya ng walang abiso, mukhang paglabag po yun sa rules ng Senado mismo. Sa patakaran po kasi nila, pwede po talaga mag-postpone ang Senate President ng session, ngunit kailangan niya konsultahin yung minority leader at yung majority leader. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Susunod, nakulong na balikbayan mula sa Canada dahil sa nakuhang illegal na droga sa kanyang maleta na biktima pala ng luggage tag switching modus. At Senator Robin Padilla, hindi raw bad boy sa politika. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagsalita na ang isang balikbayan mula sa Canada na nahulihan noon ng kilo-kilong shabu sa maletang nakapangalan sa kanya. Kinumpirma ng mga pulis na biktima lang siya ng isang talamak na modus sa isang airport sa Canada. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Mag-iisang taon na mula nang ibalita ko ang isang balikbayan mula sa Canada na inaresto matapos madiskubre umano ang kilo-kilong shabu sa kanyang maleta. Sa unang pagkakataon mula nang siya'y makalaya, nagpaunlak sa News 5 ang 63-year-old na si Grace Merano. Higit 3 linggong nakulong si Grace sa headquarters ng PIDEA sa Quezon City nang dahil sa insidente niya. July 14, 2025 nang lumapag sina Grace at kanyang anak sa NAIA mula Hong Kong sakay ng connecting flight galing Toronto. Iyon daw ang unang pagkakataon na makakauwi ng bansa sina Grace matapos ang mahigit 1 dekada. Pero ang excitement noon napalitan ng bangungot. Nawala raw ang isa sa 4 nilang bagahe. Sa halip daw na tulungan siya ng staff, dinala siya sa isang kwarto kung saan kinwestiyon na siya tungkol sa kilo-kilong shabu. Believe it or not, my first time to see. She said, "Mom, I think that's what they call shabu." I said, "Oh, really?" You know what? From my perspective, it looks like bahaw na kanin. Dagdag pa riyan, ipinagtataka niya rin kung bakit nagkaroon ng baggage tag na nakapangalan sa kanya ang bagahe, gayong hindi raw sa kanya yon. The arresting officer asked me 3 times, "Bag nyo to, di ba?" Sabi ko, "Hindi." Sabi niya, "Bag nyo to, di ba?" Sabi ko, "No." How many times do I have to tell you that luggage does not belong to me, that luggage is not mine? Pinalaya kalaunan si Grace base sa inilabas na resolusyon ng Department of Justice. Wala raw sapat na ebidensya na isa siyang drug courier. Pero ang malinaw daw sa ngayon, ayon sa PIDEA. Lumalabas nga po na there was switching of luggage na nangyari. Although yung tag kasi ng pangalan niya nung kanyang luggage was found doon sa na-recover natin sa NAIA. Ayon sa PNP Aviation Security Group, ito raw ang unang beses na nagkaroon ng luggage tag switching modus sa NAIA. Bagay na binabantayan umano ngayon ng mga otoridad sa mga paliparan. Pero nabunyag sa isang investigasyon sa Canada na laganap ito sa Toronto Pearson Airport.
Ayon sa ulat, tinatanggal umano ng mga sindikato sa tulong ng mga kasabwat na baggage handler ang mga baggage tag ng mga ordinaryong pasahero gaya po ng hawak ko ngayon. At saka po ito inililipat sa mga bagahe na naglalaman ng ilegal na droga. Hindi bababa sa 17 Canadian ang naaresto na at naimbestigahan sa iba't ibang bansa dahil dito. May mga inaresto na rin daw na bagmen ng airport kaugnay niya. Nakabalik na sa Canada si Grace pero hanggang ngayon may trauma pa rin siya sa nangyari. It really breaks my heart. The hardest part of this all is how it affected my son. How do you think a child would feel if their mother is being handcuffed right beside them? Para raw hindi mabiktima ng ganitong modus, payo naman ng mga otoridad. Pag sakaling may mga insidente no, na ipapaangkin or ipapabigay sa'yo, wag muna mo tanggapin no, yung mga bagahe. Siguraduhin muna na yung bagahe na yon ay sa'yo. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Sinampahan ng kasong malversation at graft ang mag-asawang kontratista na sina Curly at Sara Diskaya. Sila ang tinutukoy na big fish sa flood control scandal. Mismong si DPWH Secretary Vince Dizon at Assistant Ombudsman Nico Clavano ang nagsampa ng kaso sa Malolos Regional Trial Court. Kinasuhan din nila ang 9 na dating empleyado ng DPWH. Kaugnay pa rin yan ng maanumalyang flood control projects sa Kalumpit, Bulacan na aabot sa 54 million pesos ang halaga. Non-bailable ang kasong malversation, habang may piyansa namang 90,000 pesos ang kasong paglabag sa anti-graft and corrupt practices. Bago ang kasong yan, tanging si Sara Diskaya ang may kaso sa pagkakasangkot sa 96 million pesos ghost flood control project sa Davao Occidental, kaya nakakulong siya sa Cebu. Habang pinasight in contempt lang sa Senado si Curly. Ang Diskaya parang napores yan dito sa flood control scam. No, talagang malaking isda yan. At 2016 pa lang nag-ooperate na sila, bilyong piso ang kanilang nakalap, ang kanilang ninakaw. Iba't ibang project mula Luzon, Visayas, Mindanao ang kanilang binabo. At dahil grabe yung mga pagdurusang dinaranas ng mga kababayan natin, kagaya sa Bulusan. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. After 27 years, muling binuhay ni Robin Padilla ang Bad Boy film franchise. Pero giit po ng aktor, hindi raw siya bad boy sa politika. Matapos ang komosyon sa Senado kaninang umaga, dumiretso si Binoy sa Quezon City para sa special preview ng kanyang upcoming movie na Bad Boy 3 Bagani. Full force ang pamilya ni Robin kasama ang misis niyang si Mariel Rodriguez. Kung bad boy man daw si Binoy sa pelikula, abay kabaliktaran daw yan sa pagiging senador niya. Paglilinaw pa niya, wala silang away ni Interior Secretary John Vic Remulla kahit pa nagkatulakan sila. Hindi ako bad boy sa politika. Ako'y very good boy sa politika. Kaya nga ang sabi nila, lagi akong maximum tolerance. Kaming dalawa, maximum tolerance naman kaming dalawa. Oo, kasi parehas lang kami na may trabaho siya, may trabaho ko. Ang mainam doon, nakita ng tao, wala naman nagbuhat ng kamay. Talagang natural lang yun. Marami, ano yun nagkakagulo. Nagkaroon ng tulakan, siyempre, kasi maraming tao. Crowd control kami ni Secretary. Kaibigan ko naman yun. Nung siya ay governor, lagi ako sa Cavite. Walang bad blood. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Webes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa.
Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.